So yun po, no, what's up sa inyo mga pinagpala, no? So welcome sa aking YouTube channel. So for this video mga pinagpala, no, ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang pag-i-edit ng video, no? Kung paano mas mapapaganda yung mga content na ina-upload nyo sa inyong YouTube o sa inyong Facebook page. Disclaimer lang mga kaibigan, ano po, ito pong video na gagawin ko is para lamang po sa mga baguhan na mga content creator o sa mga beginner. So yun nga mga kaibigan, no? So ituturo ko sa inyo ang tamang pag-i-edit ng video. Pero mga basic lang po ituturo ko sa inyo. Mga basic na pag-i-edit lamang mga kaibigan. At kayo na po ang gumawang diskarte kung paano nyo mas mapapaganda ang mga video nyo kapag ini-edit nyo po. Pero bago natin simulan itong mga ating pag-i-edit mga kaibigan, mayroon po akong i-recommendang apps na pwedeng pang-editor. Dahil meron po tayo mga apps na pang-editor mga kaibigan na meron po siyang watermark. So ang gagawin ko po mga kaibigan, so ituturo ko sa inyo kung anong apps na pwedeng wala ng watermark ng inyong editor. So simulan na po natin ito mga kaibigan, let's go. So ito na nga mga kaibigan, bali mag-screen recorder po ako para po mas maintindihan nyo po at kung ano yung mga dapat natin gawin, ano po. So yun nga mga kaibigan, kapag nandito ka sa inyong screen ng iyong cellphone, so pumunta lamang po kayo mga kaibigan dito sa inyong Google Chrome at pagkatapos i-search nyo lang po ang Easy Market at paki-download mo ito mga kaibigan, no? So pindutin nyo po muna yung Easy Market para makita nyo kung ano yung itsura nya. So ito mga kaibigan, ito po yung itsura nya, ano po. So ito po yung makikita nyo, yung download, no? So i-download nyo po yun mga kaibigan. Now kung na-download nyo na po ito mga kaibigan, yung Easy Market, so meron na po ako kasi hindi ko na po siya pwedeng i-download dahil na-download ko na siya. Ito po. So, pinutin nyo lamang po yung mga kaibigan kapag na-download nyo na po. At pagkatapos, kung meron po kayong gustong i-download na editor, so ito po yung mas mainam na gamitin. Ano po? So, i-recommend ko po sa inyo mga kaibigan itong Power Director dahil isa po ito sa pinaka magandang editor na pwedeng gamitin na pag-edit ng inyong video. So, mas bihasa po ako ditong gamitin itong Power Director. So, bago nyo po i-download itong mga kaibigan apps na ito, mainam po mga kaibigan, kung meron na po kayong editor o meron na po kayong Power Director na download, i-list nyo po muna yun mga kaibigan and then dito po kayo mag-download sa Easy Market para po ang gagandahan po kasi dito mga kaibigan, kapag na-download nyo po dito yung Power Director na pang-editor, is wala po siyang watermark. Ano po? So, pag na-download nyo po dito mga kaibigan, itong Power Director na sinasabi ko po sa inyo, ito. So, ngayon, dahil na-download ko na po siya, hindi ko na po siya i-download dahil meron na po ako dito. Ito po. Ayan. So, pag napindot nyo po siya mga kaibigan, ayan, ito po yung itsura nya. At ayan po yung kabuuan na itsura nya mga kaibigan pag-i-edit. No, so sisimulan ko na po mga kaibigan ng pag-i-edit ng video. So ito na nga mga kaibigan, kapag nandito na po kayo sa apps ng Power Director, so syempre kung bago pa lamang po kayo dito at hindi nyo po masyadong alam, so ituturo ko po sa inyo kung paano gagamitin to. So ngayon, kung meron na po kayo nagawang video ng content nyo, so mainam dito po kayo sa new project, pindutin nyo lang po yan and then so, pipili po kayo dito mga kaibigan kung pang YouTube po dito sa ang gagamitin nyo po itong 16.9, ano po, kung sa TikTok naman po itong 9.16. So ang gagamitin po natin ngayon na pang edit ito pong 16.9 na dahil sa pang YouTube po i-upload po natin sa YouTube. So pinitin po natin yan. And then meron po akong nagawang video dito mga kaibigan at ito po yung gagawin kong sample para sa pag-i-edit. Ito po. Ayan. So ito po yung gagawin nyo. Wait lang po. Ayan mga kaibigan, kunwari, ito yung video nyo, ano po, yan. Ito yung video nyo, ano po. Ayan, pindutin nyo lang po yan, meron siyang plus. So pag pinindot nyo po yung plus, ayan po yung kalalabasan niya. And then pindutin nyo lang po yung video.
No? So, ipapaliwanag ko sa inyo mga kaibigan kung paano gagamitin to sa pag-i-edit. Unang-una, kung may video na po kayo at ito na nga po, ito po yung pang-split. Ito pong sa gilid, sa may baba, ito po split. Yan po yung hugis cutter. Ano po, yan po yung nagtatanggal ng mga ito po yung pang-cut ng mga video na ginawa mo. Kung meron po kayong mga mali na video, ano po, so pwede itong ito yung pantanggal, ito yung pang-cut para mas makuha nyo yung pinaka mas magandang video ng iyong nagawang content. Ayan po. Ayan, so kunwari mga kaibigan, ano po, magka-cut po kayo ng video, ito po. So pinutin nyo lang po yung split. Ayan. At pagkatapos, kung gaano kahaba yung mali na nagawa nyong video, ayan, i-adjust nyo lang po siya. At pagkatapos, split nyo lang po yan. Ayan, kunwari, ito po yung i-erase nyo, pinutin nyo lang po yan. And then, ang pang-erase po nyan mga kaibigan, ito pong sa gilid, ayan, nakikita nyo po mga kaibigan. Ayan. So, pag pinindot nyo po yan, ayan, wala na po siya. So, ganun lang po, paulit-ulit lang pong gagawin nyo mga kaibigan, ano po. Ayan. So, meron din po dito mga kaibigan na audio mixing. Ano, kung pwede nyo pong i-adjust nyo po. At pagkatapos, meron din siyang audio tools. Ano po? Ayan, kung meron po kayong voice changer, pwede po kayo magpalit ng boses dito. Ayan. At pagkatapos, meron din siyang filter na pwede nyong gawin. No? So, pwede po kayo mamili dyan na filter na gagamitin dito sa mga content na ginagawa nyo mga kaibigan. And then, meron din siyang speed. Ano po, yung pampabilis na galaw. No? So, bahala na po kayo kung ano po yung discard na gagawin nyo po dyan mga kaibigan. And then, meron siyang effect. No? Kung gusto nyo may mga effect yung mga video nyo. So, pwede po kayong pumili dito mga kaibigan dahil kompleto po ito mga kaibigan. At kinagandahan po nito mga kaibigan, wala na po siyang watermark. Dahil pag download nyo po siya mga kaibigan sa Play Store, meron po siyang watermark at kaya po yung inire-recommenda ko sa inyo yung Easy Market para mas mapapaganda yung video na i-edit nyo. Ano po? Ayan. So, balik lang po natin. At meron din siyang stabilizer. Ano po? Kung medyo magalaw yung video nyo, so pwede nyo pong pindot yung stabilizer para mas steady, ano po. So, cancel natin yan. And then, meron din siyang skin smoother. At pumili lang po kayo dyan mga kaibigan kung ano yung mas mainam na dapat na gawin sa content nyo. Ayan. Pagkatapos, and marami po siyang iba dyan mga kaibigan, hindi na po natin pwedeng isa-isain. No? Ayan, so adjust na lang po yan mga kaibigan. So, halimbawa, ganito, mga 1 minute lang po yung nagawa niyong video, ano po. So, i-cut nyo lang po yan, split, pagkatapos erase. Ayan. And then, paano nga ba masisave to? So, ganito lang mga kaibigan, ano. So, pero bago natin i-save ito po, meron pa akong ipapaliwanag. Ayan mga kaibigan, itong, ito na, ayan, pag pinit nyo po yan, yan po yung lalabas ng mga video nyo. At pwede rin po kayong maglagay dito ng music background kung gusto nyo, ano po. Ayan, ito po yung music. Kung may na-download na po kayong music, ano po, pwede po kayo magpindot dyan, mamili. So sa akin kasi, mas mahilig kasi ako dito nga kumuha ng mga video na pang music background. So, ito yung ginagawa ko mga kaibigan. Ayan, teka lang. Ayan, halimbawa, ayan, yung music background halimbawa itong music video ni Youngstown, ano po. Ayan, back natin. Ayan, kunwari, ayan. So, paano magiging music background yan kasi video to. So, ang gagawin nyo lang po, hold nyo lang po yun ng konti, tapos, ilalagay nyo po sa dyan, para maging music background. Ayan. So, ayan mga kaibigan, kapag nalagay nyo po siya dyan, pwede na siya maging music background. Ayan. Ayan. So, yun po yung music background niya mga kaibigan. So, tanggalin na po yan. Tanggalin na po natin to kasi sample lang po yan. Ayan.
At pagkatapos mga kaibigan, kung gusto niyo na po siyang i-save, ito po. Ayan, pipindutin niyo lang po yun mga kaibigan para ma-save niyo yung video. Ayan, pag napindot niyo po, ito po yung piliin nyo, save to gallery or SD card. Ayan. And then pumili po kayo kung full HD o HD 720p. Ano po, meron din siyang SD 360. So sa akin kasi 720, okay na ako dito. And then i-produce nyo lang po siya. Ito po, produce. Pindot nyo lang po yung produce. And then automatically na po siya magda-download. Ano po, ang kinagandaan nito mga kaibigan, kahit wala po kayong wifi o internet, so pwede po kayo ditong mag-edit at pwede po kayo makapag-save ng video dito. No, so gumagana po siya kahit wala siyang internet. Ano po? So hintayin lang po natin siya na ma-save. Ano po? So hintayin nyo lang po siya. So ito na nga mga kaibigan, no, natapos na yung pag-download niya. So pwede nyo na siyang tingnan yung video na ginawa nyo. Kung gusto mo, pwede mo nyo siyang i-done. Ano po, kung hindi mo siya pwedeng, kung hindi mo siya i-check, i-done nyo lang po siya dyan. And then punta lang po kayo sa inyong gallery at naando na po yun. So yun nga mga kaibigan, no, hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Maraming salamat po. So sana may natutunan po kayo sa video na ginawa ko. At sana makatulong ito para mas mapaganda pa yung content na ginagawa nyo at pag-i-edit. No? So maraming salamat po at paki-subscribe naman po ang aking YouTube channel at paki-hit na rin po ang notification bell para update po kayo sa mga bagong tutorial na ginagawa ko. So yun po, no, and power.